Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag nito with evidence. Naku po, kahapon pumunta si BP Sara sa Batangas at sinalubong siya ng mga supporters ni Jinky Luistro ng isang rally. At sinisigaw ng mga supporters ni Jinky Luistro na hindi sila bayad. Sino bang nagtanong kung bayad ba sila or hindi? 'Di ba? Kung supporters ka ni Jinky Luistro, of course, hindi mo ipagsisigawan na bayad ka. Kasi supporters ka. Kasi yung puso mo ay para kay Jinky Luistro. Pero bakit sinisigaw nila na hindi sila bayad? Nagpapahalata ba sila? O merong double meaning ang kailang pagsigaw na hindi sila bayad? At eto pa mga kabibig, binulgar ni VP Sara ang mga baho ni Congresswoman Jinky Luistro. Nako, grabe pala ang baho niya, no? Sobrang baho, 'di ba? Very old issue, pero it's all about pera. Pala utang pala itong si Jinky. Oo. Sobra pa sa 5'6". Oo, mga binudol niya si VP Sara. Kung may mangbubudol si BBM, budolera din ito si Jinky Luistro. 'Di ba? So eto kabibig ha, itong rally na isinagawa ng mga supporters ni Jinky Luistro para suportahan si Jinky Luistro sa kanya sa Sara. So ito yung mga kabibig ang aking nakitang exciting na rally ng hapon. Ito na. Yan oh. Ilabas ang confidential funds. Pero pansin ko kabibig ba? Pasensya, pansin ko lang. Yung tagasulat ng kanilang mga placards diyan, same lang yung handwriting, no? Yun ang napansin ko ay ipalakayan ko ba? Same lang yung handwritings ng mga nakasulat sa placard. Ang sumulat pala, parang iisang tao lang ang sumulat, mga kabibig. Tingnan niyo, oh. Di ba? Kasi, kung supporters ka, you have to write your own placards. Pero dito parang, wow, ang gaganda pala ng sulat nila, no? Kung sabi nila hindi ba't sila tumatawa nung sinabing hindi sila bayad? 'Di ba? Dapat hindi ka tatawa kasi seryoso ka, hindi ka bayad at ginagawa mo to para kay Luistro. Napaghalataan tuloy. Tumatawa. Hindi sila bayad pero tumatawa. 'Di ba? Halata same lang yung pattern ng kanilang mga sulat, Bitrex, same lang. Bayad, hindi kami bayad. Ano ba? Hindi kami bayad. Bayad. Hindi kami bayad. Ano ba naman yan? Sige Lola, kaya mo yan. Pero kung talagang madaming supporter si Luistro, no? So, dapat sana madaming taong ito, madami sila. Pero parang konti lang. Hindi man lang umabot ng 50 eh. Konti lang. Diba konti lang sila? Hala, no? Ay, nako, nakakatawa talaga mga taong ito. So, ito na ang, ito ha, harapin nyo ang galit ni VP Sara. Tingnan natin kung kaya nyo bang harapin ang mga issue ni VP Sara kung hindi kayo bayad. Ito na, sige VP Sara, harapin mo nga itong nagrarally. Sabihin mo nga totoo. Na
piniling yung tipo ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may case? Wala, nag-react ang mga tao nung sinabi ni VP Sara yung asawa may chokchak chienes na kaso. Nag-react ang mga tao. So it means alam na mga tao na may ginawang kabalastugan ang asawa niya. Ang asawa nito, di ba? Lumapit siya sa asawa ko. Oh. So itong pala si Luistro, si Jinky Luistro, lumapit sa asawa ni VP Sara. Kasi si Mans Carpio ay isang lawyer. Kaya naghahanap buhay, alam mo, naghahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. Kasi dahil naghahanap buhay, o sige, pagkating natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Oh, 8 million pala. Grabe, ang laki. Si Neil ay hindi na Malako. ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. So kung ganitong klase ang mga Bittrex, oo, ganitong klase si Jinky Luistro, ang pangit naman. Official ka, dapat role model ka, pero hindi ka nagbayad ng attorney's fee. Diba? Nakakahiya naman yan. Matapos nyong tawag dito, ginamit, kasi ginamit nyo ginamit nyo ang asawa ni VP Sara. Tagapagtanggol ang asawa ni VP Sara. Diba? Matapos ang kaso, 8 million ang tala ninyo, pero hindi kayo nagbayad. Tapos ang ginawa nyo, wala kang utang na loob. Niyurakan nyo ang pagkatao ng Vice Presidente. Isa ka sa pumirma ng impeachment. Isa ka sa mga congresswoman umupo sa Quadcom. Grabe nun. Ang kakapal ng mukha mong eye-to-eye contact ni VP Sara knowing na may utang ka pala sa kanya. Tinatakbuhan ka? Tatakbo ng utang. Okay, alam mo, abogado din ako, dumaan din ako sa practice, hindi talaga nakakabayad lahat. Ang sasabihin niyan, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Pag may kapera ako sa susunod, bibigay po ako. Susunod na buwan, kahit attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi talaga Kung walang nangyari. Wow! Tapos, nakikita ko, nakikita niya. Galing ni VP Sara. Galing ni VP Sara. Ano, Ursula? Magbayad ka ng utang mo. Magbayad ka ng utang mo, Jinky. Huwag kang pasayaw-sayaw dyan. Ganon. Ano ba? Pag ganon, lista. Very observant si VP Sara, ha? Ako ang ina, ako ang pari. Ako ang pari. Ako ang pari. Ano ba talaga? Pero tawag din sa'yo, pumatak mo sa hindi ka babayad ng utang. Yan. Yan. Ursula. Ursula daw. Nagkakalit tayo ng pili ng presidente, nagkakalit din tayo ng pili. Hindi natin natingnan yung kalakas Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali namin. Kaya, ngayon natin na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay pagpili kay Congressman Rafi Ako
So, ibig natin sa Kongreso na 9 years na maganda ang track record na deputy speaker. At sabi ko nga, pwede maging speaker, di ba? Bakit hindi? Diba? Ihahatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po, ang aming piniling speaker. Kami po, ang taong bayan. Yan. Hindi mo nga palabas! Sana ko check mo na. Wala ka naman ginagawa na utang. Hindi ka na siba. Meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Kaya, gawin natin yun. Hindi lang yung pagpili sa representante natin, pero yung tatlong sinabi ko una na, napaulit-ulit natin yung pagkakamali bilang mga botante, kada eleksyon. Kapag sigurado ako, meron tayong nakikita tunay na pagbabago. So yun kabibig ang pagbanat ni VP Sara kay Jinky Luistro. Iba bumanat si VP Sara. Nako, feeling ko VP Sara bukas magbabayad na yung asawa ni Jinky Luistro. Luistro ang kambal ni Dilimaw. Hala, sumayaw si Ursula, iba ang sayaw. Bayaran mo ako, baby. O, clearing operation na to, ha? Iba si VP Sara. Asar talo talaga sila kay Inday. Ginising yung ananahimik na dragon. Mas kawawa daw si VP Sara. Inday nyo walang utak. Puro ngawa, wala namang gawa. Poros ingay lang, parang latang sobrang ingay kasi walang laman. Wow. Ikaw pa ang nagsabi niyan, Dreamcatcher, na walang laman si VP Sara. Kung walang laman ang utak ni VP Sara, hindi yan pupunta sa stage at magsalita. 'Di ba? Hindi yan naging vice presidente. Ikaw kaya maging vice presidente, ano kayang gagawin mo? Sabi naman. Oy, baka din na makahinga si Jinky sa iyo, Inday Sara. Talagang pinulabog mo ang kanyang kaharian ni Ursula. Iniisa-isa talaga ni Ma'am VP. Tagam, karma, laban Ma'am VP para di na manalo. Yan, nag-backfire ang kajutahan ni Luistro. Napakayabang magsalita ni Luistro. Dami palang atraso. Diba? So yan ang nangyari kabibig. Iniisa-isang binisita ni VP Sara at talagang nakatikim sila ng mga maanghang salita ni VP Sara at binulgar niya ang mga tinatagong lihim ng mga taong ito. 'Di ba? Nakakahiya, 'di ba? So depende na sa tao kung iboboto nila ito or hindi. So kayo kabibig, yung mga taga Batangas diyan, iboboto niyo ba si Jinky Luistro, si Beatrix? Or sabi pa ng iba, si Ursula. Grabe naman, no? Ursula talaga? Kayo talaga, ha? Huwag kayong ganyan. Mukha nga eh. So yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para hindi tayo matapunan ng tinta ni Ursula. Naman talaga, no? Pero I'm sure na yung mga inendorso ng VP Sara, there's a possibility na mananalo sila. Yes, mga kamibig. Ramdam ko yung gusto, yung urge ni VP Sara. Sige, tulungan kita. Kasi yung nandyan na nakaupo, aside from hindi ko siya gusto, aside from may atraso yan sa akin, gumagawa ng hindi maganda. May korupsyon. May mga hokos-pokos, mekos-mekos ginawa sa gobyerno. Dapat natin silang pigilan. Dapat nating sampalin sila sa katotohanan. Sobrang, namimihasa. Sobrang abusive na sila. Kaya iniisa-isa ni VP Sara yung mga sinasabi niyang namimihasa. Mga bastos. Diba? So, what more kung siya nang uupong presidente?
Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest news na ating pag-usapan. Bye everyone! See you next time!